Husto patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Palagay ko'y napapanahon na upang malaman ninyo ang tungkol sa propesiya. Isang sanggol ang isisilang, siyang magiging dahilan ang pagkaubos ng ating lahi. Isang sanggol na may dugong tao at may likas na dugong manananggal. Nararamdaman ko parating na sila. Nanganak na pala. Kailangang mamatay ng batang yan. Ipangako mo sa akin, kahit anong mangyari, hindi mo pababayaan si Fatima. Alam mo ba kung gaano kabigat ang kaparusahan ko? Lahat inuntik niya akong patayin ng dahil sa'yo! Totoo sinasabi ng mga tao tungkol sa kabutihan mo. Totoo, malapit ka sa Diyos. Tingin mo ang panalangin ko para sa kaligtasan ni Fatima. Para tawag na. Ano mo yung pakiramdam? Yung nawawalan ka ng hina? Ha? Anong pakiramdam na maging talunan, luwalhati? Sayang ka, luwalhati. Pwedeng mapasayo ang lahat. Ang immortalidad at lalong-lalong masikan mo. Pero kung hindi mo itong tanggihan, isa kang hangal! Ang sinasabi ko, hindi mo makaawa ka ng bagmahal, luwalhati. Sa tuwing nagkikita tayo, lagi ka na lang nagmamakaawa. Di bale, sa susunod nating pagkikita, hindi ka na magmamakaawa sa kanya. Alam mo ba? Ha? Dahil ngayon, papatayin na kita! Siyano ka! Tawag mo si Luwalhati. Pero ka noon! Anak ko na amoy na sanggol. Nasaan ang bata? Minsan ko nang napatunayan ang iyong katapatan nang iligtas mo ang buhay ko. Ngayon ay muling hihingin ko ang iyong tulong. Hinahabilin ko sa iyo ang buhay ng baslit na batang nasa harapan mo. Ikaw ang kanyang magiging gabay sa bawat pagsubok na darating sa buhay niya. Ipagtanggol mo siya sa sino mang magtangka na saktan siya. Bantayan at pangalagaan mo siya, kaibigan, hanggang dumating ang takdang panahon na magagawa na niyang tuparin ang papel na nakalaan para sa kanya. Nanang sanggol sa iyong sinapupunan. Nasaan ang bata? Nakita ko ito, kalong-kalong niya kanina. Saan niya itinago ang bata? Hindi ko alam. Pilit ko itong inagaw sa kanya pero hindi ko nagawa. Ipinaubayan niya ito sa lalaking kasama niya. Nahirapan mo ko. O patayin mo ako. Hindi ko ipagkakaanulo ang anak ko sa'yo. Noon, buka. Kunin mo ang ating mga kasamahan at hanapin ninyo ang sanggol. Kaya kailangan bago sumikat ang araw, sa aking palad na umano. Amo ko. Ay, tawag kita! Sino ba yun?
Nung panahon na nandito ka, alam mo na ang tungkol sa bata. Sadyang inilihim mo sa amin ang pagbubuntis mo! Dahil alam kong hindi niyo siya matatanggap. Alam mo bang mali ang ginawa mo? Kung anong kapamakan maaaring dulot ng anak mo sa lahi natin! Sa lahi niyo! Kailanman hindi niyo ako naging kalahi! Kung alam ko lang na lalaki kang ganyan, dapat nung pinagbubuntis pa lang kita, pinatay na kita. Wala kang kwentang anak! At kayo? Anong klaseng mga magulang kayo? Kahit nung nakikita niyo nasasaktan ako na nahihirapan. May ginawa ba kayo? Wala! Dahil ayaw mo sumunod sa kagustuhan namin. Kabutihan mo lang naman ang hangad namin para sa'yo. Hindi totoo yan. Gusto niyo lang mapalakas ang pwersa ng kadiliman. At hindi kayo matatalupay. Kanina pa naghihintay ang aking palad. Asan ang sanggol? Dami na namang nabiktima ng manananggal. Ngayon lang umatake ng ganyan ng mga aswang. Dati-rati naman, isa-isa lang ang kanila sinasalakay. Kadalasan, buntis ang puntirya nila. Anong nangyari? Ba't bigla sila sumalakay na gano'ng paggabi? Si Anton, kilala niyo siya? Sila sa lahat. Naging pasyente ko ang asawa at anak niya. Nandito ba sila? Wala po sila dito. Mukhang namatay siya nagdarasal sa paanan ni San Roque. Ang aso. Aso? Ay, oo nga. Ang aso ni San Roque nawawala. Saan kayo na? Hoy! Bisa niyo! Hakutin niyo lahat ng mga yan! Teka! May aso! Anong gagawin natin?